To make sense of the things that happened yesterday, we will be talking to an expert. Kasama po natin ngayon mga kapatid mula po sa University of the East, ang political scientist, si Eric De Torres. Prof, welcome back sa Afternoon Delight. Lord De Vera at si Denise Tan. Magandang hapon po. Magandang hapon po at sa mga tagapakinig po at sumusubaybay sa Afternoon Delight. Magandang hapon po. Ganda ng ano natin, Prof, ha? Parang marine, Okay. marine cut, parang pang mga Magdalo circa 2004, mga dating 2005, 2006. Okay, Prof. Yung mga pinag-usapan kahapon, malamang para sa base ng followers ng Duterte family. Is it sufficient na may makukonvince siya o may magbabago ang mga pananaw? Or lahat ba ito abstrakto para sa common tao? Napakalikot actually ng sitwasyon, Sir Lord. Definitely, yung mga hardliners o yung talagang mga taga-suporta ng mga Duterte, buo na ang kanilang loob at desisyon. At the same time, meron din kasing mga naratibo at maraming mga tao din o ika nga yung mga influencers at saka yung mga lumalabas na mga alternative media na may mga iba't ibang channels na kung saan kinokontes at marami ding mga nilalabas na mga counter arguments doon sa justification na ginagawa ng Committee on Justice. Kung kaya't ito ay overall na nakakaapekto sa perception ng mga tao kung by virtue ng kanilang trabaho, by virtue ba ng kanilang mandato, talagang ginagampanan ba nila ito o ito ay deliberate attempt na yung sinasabi nga nila na fishing expedition or may overreach na talaga doon sa kanilang mandato o kapangyarihan. At ikatlong punto, Sir Lord, Ma'am Denise, is yung mga tao na iniimbita nila doon sa kanilang pagdinig na alam naman natin na talagang mga anti-Duterte supporters, anti-Duterte personalities na medyo questionable ang kanila talagang mga kredibilidad. Okay, Prof, if I may ask, okay, sa lahat ng lumabas, it might not change the minds of those yung mga solid supporters na sinasabi mo, no? But with all the numbers, at sinabi na nga ni Representative Luistro, numbers don't lie, pero nandiyan na rin yung mga personalities. Sa tingin mo ba, is there any way na, or ano ba yung mga factors rather, ano ba yung mga factors that could actually weaken her chances or the support that she's getting in 2028 kung itong mga numero na mismo ay hindi pa magpapabago ng isip nila? Well, ako ang pinaka tingin ko diyan is kasi labanan na to ng perception at saka narrative. Will this ang pinakakatanungan lahat ng ito, Ma'am Denise, is will this stand under the court of law? Because yung tingin ko sa aking pananaw o pagtingin, yung buong proseso ng kanilang ginagawa, parang dinidinig na nila ito na hindi na talaga by virtue ng merit, by determination kung sufficient in form or in substance kung meron ba kung talagang impeachable ba talaga siya. Lumalagpas na at for example, balikan natin yung kay Madriaga, maraming hindi na doon na nakasubmit doon sa kanang sa impeachment complaint ang nag-overreach na nag-spill over sa ibang mga issues na hindi naman na dapat na nabubulatlat o wala na doon sa parametro ng complaint. So, yung narrative yung importante dito. It's ang tanong diyan is it really to mapanagot ang ikalawang pangulo o gumawa ng istorya to weaken basically her credibility and to weaken basically her support and change the narrative na VP Sara or the Dutertes is not what you think that they are. So yun yung rito, yun yung tingin kong pagdinig dito, yung court of public perception. Opo. Tapos sabay pa halos yung yung balita na okay, ang ICC ay nagpasya na may jurisdiction sila. So may kinikreate ba itong parang martyrdom effect doon sa mag-ama? Ako ang tingin ko
mas nakakuha pati ng simpatya. Simpatya. Sa akin itong pagtingin, ano, kasi the more na lalo mong dinidiin sila, the more na lalong nakikita na mas nakakakuha sila ng simpatya sa mga tao. Plus, may counter-argument sila sa bawat pagdinig na ginagawa na yung kwento nilang binubuo, may laging counter-argument na pag binusisi mo, may basis or may legality din yung counter-argument eh. So, tapos ganun pa yung nangyari dun sa decision kay PRRD. So, the more na mas nakaka-attract, the more na mas nakaka-gain sila ng momentum basically at sympathy. Plus the fact na may intervening variable ka dito, Sir Lord. Yun yung paglabas ni kamakailan ni former House Speaker Martin Romualdez na may flood control issue ka sa kabilang banda. So, ano mo yun, the Dutertes doesn't have to do anything. Correct. Because as far as they are concerned, itong administrasyon na to ang may malalim na problema dito sa flood control issue. She is not part of the administration, and all other governance issue, lalo na sa pagdinig nitong krisis ng langis din, lahat ito attributed at malaking kritisismo pagdating sa administrasyon. Kumbaga, stand back and watch, hold my beer. Panoorin lang natin sila. Pero siguro, Exactly. Prof, magandang strategy siguro para mapapunta nila ang Vice President. Pag-usap, himayin nila yung mga grades. yung college, Sa ano, school na oo malapit nga. dyan, tatawid ka lang sa recto. Doon siya nag-react eh. Doon siya nag-react eh, Oo. di ba? Tingin ko kasi, Sir Lord, mas personal yun eh. Ito, banat ng lahat ng kwentong to, politika. Pero sa isang tao, tingin ko, para mag-react ng ganon, it's personal kasi inaatake mo yung kapasidad na nung tao na, I mean, pagpasa mo ng bar, hindi naman yan madali. Napakahirap niyan at pinaghirapan niya ng isang tao. So, I would understand that, it became personal on the part Correct. of the VP because it's a very personal attack on her capacity of earning her degree and, passing the bar exams. Prof, ako, pihit lang ako ng konti. Advance ka na. Oo. Advance ka na. Advance na akong konti. Kahapon kasi nag-announce na rin si former VP Leni Robredo na hindi na daw siya tatakbo for a national post ng 2028. Para sa inyo po, realistically, who could be on that spot and who would have better chances na would go head-to-head with VP Sara Duterte? Ako gusto ko savior eh. Savior, gusto mo? Oo. Di ba? Well, maaga pa. Marami pang pwedeng mangyari. Baka hindi rin din naman ito cast in stone yung decision ni Mayor Leni. For all we know, talagang wait and see din kasi if and this is just my assessment, if the Vice President would be able to wither and be able to overcome the impeachment complaint or trial, and if the other side will not be able to consolidate by adding numbers and adding additional formidable force in their slate, might as well give it to VP Sara kasi steady yung numbers niya. Ang usapin dito kasi, Sir Lord, Ma'am Denise, is the base votes were in. Kitang-kita natin na nakapirme ang numero at ang base votes nila sa Mindanao and half of Visayas. So mathematically, and coming from a political strategist point of view, kurut-kurut ka na lang dun sa isang percentage. At of course, yun din eh, it curbs public perception kasi ayan, kitang-kita na yung basis, yung paraan ng mga akusasyon ay basically, yun nga di umano at again, ang makakapag-desisyon lamang niyan is yung tamang avenue o proper venue para ilathala lahat itong mga impormasyon na to. But as it is, I think kung hindi magko-consolidate yung kabilang side, kung magiging bloke pa rin din ito ng mga pink, dilaw, mahihirapan pa rin din silang talunin ang puwersa ni VP Sara. Ay hindi lilipat sa kabila. Okay. Prof, nagpapasalamat kami. Pinagbigyan niyo po ang hiling namin. I thank you for your time. Next time po, ang hihimay naman natin, ano nga ba yung savior politics na tinatawag? At bakit ba naniniwala hanggang ngayon ba ganun pa rin ang
Pinoy voter. Maraming salamat po, Professor Eric De Torres. Maraming salamat na